sa inyo mga stories. Welcome back sa isa na namang content dito sa ating channel ng Love Stories. No? Ako pala si Martin at pag-usapan natin ng isang nakakagigil na balita na nag-viral kamakailan lang. No? Isang estudyante, criminology student criminology pa rin, student pa man din. Ang mag-amok, nanharang at nakipag-away sa isang truck driver nang dahil sa kalasingan. Well, ano nangyari? At ano na naging aksyon ng gobyerno dito? Pakinggan niyo muna ang buong detalye bago tayo maglagay ng ating derecha at opinion. Kaya nga sir, bago tayo bumaba, ito papanoorin natin ito kay ito sa Philippines number 1 at ito yung yung video niya. So meron siyang ito. So pag-review yung video ito. Ano problema, sir? Ano problema, sir? Bumaba. Kaya tayo mo bumaba. Bumaba, nakasapit na kayo, sir eh. Hey! Iko! Ganyan Sir, nag-ano sila, Adol! Asan nyo? ganyan yung dati ng klase. Nagmamahal. Nagmamahal. Kaya ayaw ang ganyang kaibigan eh. So, ako na talagang umiwas. Kasi nagdadama yung ako. Buti na lang nangyayari. Kaya wala. Hindi pa usang camera, hindi pa usang smartphone. Kaya, kunin mo na natin yung mukha ng driver na yan. Bata. Sa akin. Yeah, sakay na kayo, sir. Sakay na kayo. Sundan mo na lang siya. Sundan mo na lang, guys. Nagkago. Ay, tangalan po. Anong ganyan? Anong problema to? Malak ba to, guys? Malak. Malaki yan. Ay, problema mo, pre. Ano problema mo? Ayabang mo eh. Boss mo yung binto. Ayabang. Ano problema mo, pre? Kala mo. Uy! Masasagasakan ko eh. Masasagasakan ka ba dyan? Ano naman? Ayabang mo naman. Pre, kunin mo na yung kasama mo. Okay, patarin mo. Inaharang nga niya para makadiretso. Gago na rin galit. Ano ba? Okay, video mo. Ano naman? Okay, pumunta kayo. Oh my goodness. Nagmaoy ng hina yung motor niya to. Kailangan mo lang videoan. Pre, alis mo na yun. Nakakaabala ka. Ano naman? Bumaba ka dyan. Pakinang to. Nakakaabala ka, pre. Nakakaabala ka. Boss, ano ba nangyari? Ayan na yung mobile. Ayan na yung mobile. Eh, sir, sinabi ako eh. Magagalit pa. Ang buksan ko eh. Sinabi ka ako, sir eh. Nagahapon eh.
Kaya sir eh. Paano ba naging Boss, paano ba naging ano? Sabi ko eh, sa kaliwa sir eh. Sarili. Oo. Sabi ko eh. May business sa likod. Oo. Siya pa ang galit, kamo. Ako, nakikipag-usap mo maayos. Kaya sir. Ano nyo muna ng konti para makaano. Okay. So, yan nga, mga stories yung kabuuan ng video na to, no? So, ngayon, ano natin, basta yung mga comments natin. Sabi nga, parang walang bitaw, parang walang bitaw ang Mama's Boy ang datingan. Inigyan ko sana isa ng makatulong na. Yung isa naman, lasing na koloko kaya matapang. Yung isa naman, paano pa kaya kung maging pulis pa yan ako? Yun nga eh. Di ba? Next naman ito, sabi nga, biglang natakot pagdating dalawang pulis ata yung nakamotor. Okay. Yun na lang. Nakamobile. Isa naman, estudyante pa lang ganyan na. Lalo na naging pulis yan. Okay. At last but not least, babain nyo pag bigyan nyo ng sayang. Nabigyan nyo sayang. Okay. So, ngayon, siyempre, 1 hour ago yung nag-post ng isang article, at nag-post na ito ng recently, ngayon lang, as of recording, at lumabas na itong itong LTO na to. Ito, naglabas ang Land Transportation Office sa ilalim ng pamumuno ng LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Nakalilaw ng show cause order laban sa driver ng isang Suzuki hatchback na sangkot ng viral road rage incident na kumakalat sa social media. So, batay sa viral video, nakikita na umanay komprontasyon sa pagitan ng driver ng isang Suzuki hatchback at ng driver ng isang truck sa kahabaan ng Vergara Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Okay, Nueva Ecija. Ayon sa ulat, ilang beses umanong hinampas ang driver ng Suzuki hatchback at ang truck na nagpakita ng agresibo pag-uugali sa kasagsagan ng insidente. Lumabas din ang ulat na ang driver umano'y isang estudyante at ang mga kasama nito ay nasa ininfluensya ng alak ng naganap ng insidente. Bukod sa natural insidente, lumitaw din ng social media at isa pang viral video na nagpapakita sa kaparehong individual na umano'y sangkot sa isang iwalay na insidente sa Gapan City, Nueva Ecija. Batay sa ulat, nahuli na itong nagka-counterflow at kalaunan ay nasangkot sa pisikal na pananakit ng isa pang motorista. Dahil dito, inatasan ng Intelligence and Investigation Division ang sangkot ng rehistradong may-ari at ang driver ng Marat sa tanggapan nito upang magpaliwanag kaugnay ng mga posibleng paglabag, kabilang sa reckless driving while under the influence of alcohol at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Kasalukuyan isinasa lalim din ng masusing investigasyon ang isa pang viral video na may kaugnay sa sangkot na individual upang matukoy kung may mga karagdagang paglabag na maaaring isampa laban sa kanya. Samantala, isinalalim ni LTO ng 90-day preventive suspension ang driver's license ng sangkot ng driver habang inilagay naman sa alarm status ang Suzuki hatchback. Binatasan din ng driver na isuko ang agad kanyang driver's license. Pinapaalala ng Assistant Secretary Nakanilaw ng lahat ng motorista na ang kaligtasan sa lansangan ay makasalalay sa disiplina at responsableng pag-uugali ng bawat isa. Ayan mga stories, no? Ito talagang action agad. Ito is mga stories, tingnan nyo, estudyante pa lang, criminology. Ganyan na pag-ugali. Okay?
Ganyan na pag-ugali mo sa kalsada. Ang mga nag-aaral ng criminology, inaasahan naging magpapatupad ng batas balang araw. Pero ang ginagawa ng lalaking ito, siya na mismo ang bumasag ng batas. Hindi di lang isang beses dalawang magkahiwalay na insidente ng road rage ng pananakit. Tapos, nahuli pang nag-counterflow. Pasensya na pero hindi yan ugali ng taong, ng isang taong dapat bigyan ng badge at baril sa naharap. Isihin ko lang to kasi nakarelate ko na kasama ko lalaki sa video na to Kasi may dati kasi ako kaibigan, na nagbibinata pa ako Nung every time na siya nagmamawi tututusin everyday Oo, hindi ko maintindihan kung bakit Well, pinipigilan ko yan Oo. Misa, ako lang kasama, siya lang, diba? Yung iba naman, may kasama, kaming 5. Kaya talagang, enough is enough talaga Yan na, walang, palitan yung kaibigan ko. Hindi lang kaibigan, pati campus na. Kung tutusin, gusto ko na lumipat ng campus Diba? Kaya yung time na yan, ayaw ko ng gulo siya naman gustong-gusto niya yung ganun Gusto naman Kaya tipong naghahanap talaga ng away kapag nakainom. Alam niya yung pakiramdam kung tutusin, parang gusto magpalit ng di ba? Palit ng kaibigan. Gusto ko lang talaga lumipat, tutusin. Hindi lang kaibigan, gusto ko iwat pati campus, di ba? Gusto ko lang lumipat, sobrang hiya sa visit ko sa kanya, di ba? Kaya naiintindihan ko yung mga ganun kahirap awatin ni isang taong lasing. Pero bilang kaibigan, responsibility mong pigilan siya. Lalo na kung may manibela siyang hawak. Matagal na ito yung pa yan. Na 2000s pa hindi pa uso yung social media. Kaya sa sitwasyon na to, pare-pareho silang palpak dito. Kaya, ang alak, dito, ang alak ay nilalagay sa tiyan, okay? Hindi sa ulo. Ganun talaga yan. Kaya kung hindi mo kayang dalhin sa kasalangan, kalasingan mo, huwag ka mag-iinom, at mas lalong huwag ka mamanero. Good job sa, LTO, at mabilis ang naging action nila sa pag-suspend ng lisensya at pag-alarma ng sasakyan. Kaya lang, maturuan na ng matindi action ng estudyante to. Bago siya magpanakit sa mas malala. O bago pa siya tuluyang maging alaga ng batas. Ang nabaluktot ng pananaw ng tama at mali. Diba? Yung mga stories, anong opinion dito sa inasil ng itong criminology student na to, Dapat pa siya tanggalan ng lisensya ng habang buhay o pagbigyan? Comment nyo lang sa baba, at papasahin natin at magkwentilan lang tayo. Kung gusto niyo ng yung video na to, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel at click notification button sa baba. As always, mga stars, thank you and have a good day, stars. Bye!